Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, salamat sa Panginoon muli sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po ay makapagpuri at makasamba po sa Kanya. Sa umaga ito, yamang ngayon po ay araw po ng linggo at araw po ng pagsamba natin sa Panginoon. Hindi po hadlang ang mga nagaganap at nangyari sa paligiran po. Lakas po ng ulan, bumaha po doon sa office kanina. Kaya, so patuloy lamang po tayo. Siguro iba natin mga kapatiran na hindi na nakatawid sa baha. Kaya wala sila. Well, anyway, mga kapatid, ay patuloy pa rin po tayo sa ating pong pagsamba sa Panginoon at bahagi po ng ating pagsamba sa umaga ito ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Kaya dadako po tayo sa pag-aaral ngayon, ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy lamang po natin yung ating pong series na pinag-uusapan patungkol po sa the fruit of the Holy Spirit. Okay? Sa umaga ito, ang ating pong tatalakayin, the fruit of the Spirit is kindness. Yan, kindness. Okay, kung kayo pa may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Galatians chapter 5, verse 22 hanggang verse 23. At ganito po muli ang ating pong mababasa. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yung ko at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan, luwalatiin kayo sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, aming Ama, sa taglay po naming buhay at lakas at kalusugan. Salamat din po, aming Ama, sa patnubay, gabay at pag-iingat po lagi ninyo sa bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong masaganang biyaya, grasya at mga pagpapala, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy mong ipinapadama sa bawat isa po sa amin, aming Ama. Sa umagang ito, dalangin lamang po namin ang patuloy nawa ninyong paghari sa aming mga puso. Samahan niyo lamang kami, Panginoon, lalong-lalo na sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay na iyong mga salita. Inaamin po namin na wala kayong magagawa, Ama, kung ikaw ay wala sa amin. Kaysa inyo lamang kami lubos na umaasa at nagtitiwala. At patuloy namin ipinagkakatiwala sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito. Samahan niyo po lamang kami, Panginoon, at inaangkin po namin ang tagumpay ng aming pong pag-aaral na ito. Ang lahat na ito ay samot dalangin namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay. The fruit of the Spirit is kindness. Okay? So, yun po ang ating pong tatalakayin ngayon. Sa ating pong pagsisimula, sabi nga, isa ho sa mga napakahalagang katotohanan tungkol sa banal na Espiritu ang dapat ho nating unang-unang maunawaan at malaman, mga kapatid. Ano po? So ano ba ang pagkakailala natin sa Holy Spirit? Okay, according to the Bible, ano po? Unang-una, sabi ito, the Holy Spirit is God. Okay? Diyos ho siya. Ano po? Hindi ho siya katulad ng paniniwala ng marami na isang puwersa lamang o kaya isang ghost o kaya ano man, ano po. Pero sa atin, naniniwala tayo ang Holy Spirit, He is God. And siya po yung third person of the Trinity. Okay? Of the Trinity. So siya yung pangatlong persona ng Trinidad. Diyos din po siya ayon sa sinasabi po ng banal na kasulatan. So naniniwala tayo that there is only one God in three person. Okay? Kaya yun ang ating pong paniniwala. Pangalawa, na katotohanan tungkol sa Holy Spirit, sabi nga, the Holy Spirit brings us to Christ. Okay? So, hindi po natin pwedeng ipilit o ang ating mga sarili para po bilang doon sa katawan ho ni Kristo. Ang trabaho ng Banal na Espiritu ay tayo ay ibilang sa katawan ni Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, the Holy Spirit baptized us into the body of Christ. Kaya nga salitang baptize, once again, ano po? Kinuha sa salitang Greek na baptizo, na ibig sabihin po noon ay to immerse or submerge. Ano po? So, gusto po nating sabihin na hindi lamang sa paglubog sa tubig ang tinutukoy ho noon, kundi yung pagsama mo, pagsali sa iyo. Ano po? Yung ikaw ay ibibilang, i-merge doon sa katawan ho ni Kristo Jesus. So, ang trabahong iyon ay ginagawa ho ng Holy Spirit. Ano po? Kaya the Holy Spirit merged us or baptized us into the body of Christ. Okay? So, another one, truth or facts about the Holy Spirit. Sabi nga, the Holy Spirit lives within each
Christians. Ano po? So ang banal na Espiritu ay nanahan po siya sa puso at buhay po ng bawat Kristiyano. Ng Old Testament, ang Holy Spirit ay nananahan sa mga kilalang tao lamang. Ano po? Piling tao, sa hari, sa propeta, at maging po sa mga saserdote. Tama? Yung tatlong iyon lamang ang pinananahanan ng Holy Spirit noong unang panahon, pero dumarating ang panahon na ang Holy Spirit ay umaalis din po sa kanila. Okay? Pero ngayon sa ating panahon ay sabi nga, ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating pong buhay as Christians, ano po, sa bawat pananampalataya, and hindi na po siya umaalis. Permanente po siya na nasa atin, kaya nga siya na yung ating pong gabay, siya yung ating patnubay sa buhay bilang Kristiyano. Kasi nga tayo po ay dapat gabayan lagi ng banal na Espiritu sa ating buhay. Okay? So ngayon, bilang mga mananampalataya, yamang ang Holy Spirit ay nasa sa atin, anong dapat natin gawin? We need to be filled with the Holy Spirit. Okay? So kailangan po natin laging puspos ng banal na Espiritu. And take note, katulad ng ating mga pinag-aaralan lagi ho dito, na mayroon pong tinatawag na indwelling of the Holy Spirit at mayroon din pong infilling of the Holy Spirit. Yung indwelling of the Holy Spirit, ito yung panahon ng pananahan ng Holy Spirit sa ating buhay. Nangyari ito nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, ano po, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. The Holy Spirit dwells in us. Ano po, yun ho ang ginawa ng Banal na Espiritu. Nanahan ho siya sa atin at naging permanente po siya sa atin. So ngayon, habang siya ay narito sa atin, ay there are times na ang Holy Spirit ay nag-grieve, ano po, napipighati ho siya, kaya minsan nawawala ho yung ating kapuspusan. Ano po, kapag ang Holy Spirit ay hindi ho nakakilos, hindi po siya namamayani, hindi siya ang nasusunod sa buhay natin, nalulungkot ho siya. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo bilang mga Kristiyano ay dumaranas minsan ng pagiging yung hindi puspos, ano po. Kaya hindi ho tayo namumuhay ng may kapuspusan kung minsan. So, yamang gayon ay kailangan po natin na palagi hong mapuspos ng Banal na Espiritu. So, mayroon po tayong mga paraan na ginagawa para manatili ang kapuspusan. Una, ito'y kinakailangan lagi tayo ay nananalangin. Pangalawa, kailangan tayo ay nagbabasa ng Bible. Pangatlo, kailangan ho tayo ay laging nakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? Nakipag-ugnayan sa Panginoon, laging sumasamba sa Panginoon. In other words, dapat lagi natin ginagawa yung mga basics of Christian life. Ano po? In order for us to be always be filled with the Holy Spirit. Ano po? Para lagi tayong puspos ng Banal na Espiritu. Ginagawa natin ang mga bagay na gusto ng Panginoon. So now, how to be filled with the Holy Spirit? Paano? Una, sabi ito, stop grieving the Holy Spirit. Ano po? Huwag po natin daw pipighatiin ng Banal na Espiritu. Bakit? Kasi nga pag napighati siya, doon nawawala yung kapuspusan. Okay, minsan hindi ho naintindihan yung kapuspusan nung nakaraan, nung Friday, nung kami po ay nag-Bible study doon sa Vista Mall. Siyempre yung mga nandoon kasi medyo may mga sinabing tao, English speaking, pero ako ay nagtuturo ng Tagalog. Hindi niya na maintindihan yung aking sinasabi ko. Minsan, sabi niya gano'n, ano ibig sabihin ng kapuspusan? Ano yun? Ano yung kapuspusan? So, kinakailangan ko pang English yun para lang maintindihan niya. Ano po? So, yun. Tapos ang ginawa ko ay in-illustrate ko po sa kanya. Yun. Ang kapuspusan ay ganito. Ano po? Parang katulad po ng baso. Ng baso na puno-puno ng tubig. Pag puno ng tubig, ibig sabihin filled. Ano po? Parang ganyan ang pagiging filled with the Holy Spirit. Kailangan minsan ang baso ay yung tubig na yun ay nababawasan sa maraming paraan. It's either nag-evaporate siya, o kaya pag nagalaw ay pwede siyang mabawasan, ano po? O kaya pag ininom ay pwede ho siyang mabawasan. So kapag nabawasan, minsan hindi na siya filled, ano po, hindi siya puno. So ang dapat gawin, kinakailangan laging dagdagan, laging punuan yung baso na yun para laging puno. Ano po? So ganyan din po ang Banal na Espiritu sa buhay po natin. Ano po? Na kinakailangan para manatiling puspos, kinakailangan laging mapunuan sa paraan ng pakipag-ugnayan natin sa Diyos para mapanatili po yung kapuspusan. Kasi mayroon pong mga nangyayari minsan kaya nawawala ang kapuspusan dahil sa ating pagiging
tao kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan. Halimbawa, di ba? Kapag tayo po ay nabigo, hindi tayo nagbigay ng karangalan sa Panginoon. Ano po? Pag hindi natin nabigyan ng karangalan ng Panginoon, yun, dumarating sa ating buhay ang hindi pagiging puspos. Kaya minsan, nakakapamuhay tayo bilang Kristiyano, kahit Kristiyano na, nakapamuhay pa rin tayo parang katulad po ng isang carnal Christian o parang unbeliever ang dating ho natin. Ano po? Diyan ho nangyayari yung hindi pagiging puspos ng banal na espiritu. So, ang suggestion para mapanatiling kapuspusan, stop grieving the Holy Spirit. Ephesians chapter 4 verse 30, sabi doon, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Number 2, sabi to, stop quenching the Holy Spirit. Ano po? Pag sinabi pong quenching, itigil daw po yung pagpatay sa ningas ng banal na espiritu. Ano po? Kasi nga, kinakailangan mapanatili natin yung init ng kapuspusan ng banal na espiritu. Ano po? Kaya kinakailangan mapigil po natin yung pagpatay doon sa init na iyon. Kaya nga sabi ng Bible, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, do not quench the Spirit. Ano po? Huwag daw pong patayin ang ningas ng Espiritu. Okay? So yun ho, how to be filled with the Holy Spirit? Stop grieving and do not stop quenching the Holy Spirit. Okay? At ang pangatlo ay sabi to, start walking in the Spirit. Magsimula kang lumakad sa Espiritu. Okay, sabihin po natin sa ating katabi, start walking in the Spirit. Yan, lumakad tayo, magsimula tayong lumakad sa Espiritu. Kasi pag hindi tayo lumakad sa Espiritu, namumuhay tayo, mabubuhay tayo bilang isang karnal. Okay? Kaya nga sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ano po? Yun ang suggestion. Sinasabi po ni Apostol Pablo, sinasabi ko sa inyo, lumakad kayo sa Espiritu. In other words, siguro ay sinasabi ni Pablo, mamuhay kayo sa Espiritu. Ano po? Hindi lamang basta lumakad, kundi mamuhay kayo sa Espiritu upang huwag manaig sa inyo ang laman. Huwag manaig ang laman. Kasi ito ay lagi magkakontra ha, lagi magkalaban yan. Ang Espiritu at saka ang laman ay lagi hong magkalaban yan. Kaya kapag napagbigyan ho natin yung ating laman, ano mangyayari? Magiging carnal po tayo. Pero pag napagbigyan po natin ng Espiritu, doon ho tayo makapamuhay na spiritual. Okay? So, balikan po natin. Tuloy ulit tayo doon sa ating po pinag-aralan, the fruit of the Spirit. Ano po? So, yung mga banal na Espiritu ay nanahan sa atin. So, ang ginagawa ng banal na Espiritu ay bibigyan ho tayo ng mga bunga. Yan. Siya po yung mamumunga. Ano po? Kaya ang bunga na yan, kinakailangan mag-manifest sa ating pong buhay. Kaya nga tinawag fruit of the Holy Spirit. Ano po? So, papansinin po natin, natalakay na po natin yung ilan. Una, the fruit of the Spirit is love. Pag sinabi pong love, ito po, ay sabi ito, seeks the highest good of others. Ano po? Ito yung paghahanap ng tunay na pag-ibig. Ito yung agape love, ano po? Na ang talagang kanyang ipinapakita, hinahanap ay yung pinakadakilang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Okay? Then, joy. Ang joy naman, sabi nito, gladness that is not based on circumstances. Ano po? Ito yung kasiyahan, kagalakan na hindi na nakabatay doon sa mga kaganapan at pangyayari. Ibig sabihin, masaya ka pa rin, maligaya ka pa rin, kahit wala. Ano po? Kahit ikaw ay wala. Then, another one is peace. Okay? Pag sinabi pong peace, sabi nito, contentment, unity between people. Okay? Ibig sabihin, pag masasabi mong ikaw ay mayroong kapayapaan, ano po? Dahil kontento ka sa buhay. Kaya nga ho, hindi nakabatay, hindi nakabase yung ating pong peace. Ano po yung kapayapaan doon sa circumstances o sa nagaganap sa ating kapaligiran. Ano po? Na kahit ho may kaguluhan, ay mapayapa pa rin po tayo. Dahil mayroon bunga ng banal na Espiritu. Hindi katulad ng kapayapaan sa mundo na mapayapa ka lang pag walang gulo. Okay? And another one, yung tinalakay natin noong nakaraan, yung patience. So pag sinabing patience ay long suffering. Ano po? Mahabang pagtitiis talaga. So dinescribe po ang patience na ito, yung mahabang pagpapasensya sa pagiging
slow to speak. Ano po? Sabi ron, slow to speak and slow to anger. Yan. Ibig sabihin, ikaw ay taong mapagpasensya kapag mabagal ka sa pagsasalita. Mabagal talaga. Yan, mahabang pasensya mo. Ano pa, iniisip mo muna, hindi ka basta-bastang nagbibitaw ng mga salita. Ano po? Kaya masasabi mo habang pasensya mo. Kaya naman ay hindi ka basta-basta nagagalit. Ayon. Hindi ka basta-basta nagagalit. Yun ang mahabang pasensya. Na nakanti lang, minsan ay sisinghalan na kaagad yung mga mahal sa buhay. Okay? Pero hindi ho ganon. Kapag tayo po ay mayroon pong pasensya, bunga ng Banal na Espiritu, kahit anong gawin ho sa atin, ay tahimik lang ho tayo. Diyan ho nakikita, nadidescribe ang pagiging patience. So now, sa ating pag-aaral ay kindness. Okay? Ang kindness, ito po ay inilalarawan sa pagiging merciful. Yan, masasabi po natin. Sa Tagalog, yung salitang kindness ay kabaitan. Okay, kabaitan. Sabihin po natin kabaitan. Okay, mayroon na ba nagsabi sa inyo na kayo po ay mabait? Ang bait ho ninyo. Di ba? Mayroon ba nagsabi na sa inyo? So, kaya nga sabi ito, pag sinabi pong kabaitan, ito ay sinalalarawan sa pagiging merciful. Ano po? Yung maawain ka sa iyong kapwa. Kaya nasasabi minsan na ikaw ay mabait kasi maawain ka. Ano pa? Sabi pa rito, ito ay nilalarawan sa pagiging sweet. Yan, pagiging sweet. Kapag ikaw daw po ay sweet, malambing, ano po, masasabi rin po na ikaw ay mabait. Bakit? Kasi pag hindi ka malambing, ang tingin nila sa iyo ay bruha. Hindi ka mabait. Parang ano po? At maliban doon, sabi ito, and tender. Ano ibig sabihin ng tender? Malambot. Yan, ibig sabihin ay soft po siya, ano po? Ibig sabihin, hindi siya harsh, ano po, na tao. Ano po siya? Kaya pag sinabi pong mabait, talagang makikita po natin, iba ho ito doon sa kabaitan na mayroon po ang mundo. Kasi minsan, ang marami rin pong tao na sa mundong ito na mabait din naman. Ano po? Mabait din naman sila. Minsan, mas nakakalamang pa nga sila sa kabaitan doon sa kabaitan po ng Kristiyano. Pero hindi po yun ang ating gustong mangyari. Ang kabaitan na gusto na makita sa atin, yung kabaitan na talagang galing sa banal na Espiritu. Ano po? Na kung saan tayo ay nagiging mabait sa kabila ho ng lahat. Okay, tingnan po natin. Unang-una sa ating pag-aaral ay yung kindness in the Scripture. Okay? Yung kabaitan na binabanggit po ng banal na kasulatan. Well, mga kapatid, pag pinag-usapan po natin ang kabaitan, wala na hong papantay sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Ang Diyos ba ay mabait? Oo, mabait ho siya, sobrang mabait ho ang ating pong Panginoon. Dahil kung masungit siya, wala ka na. Wala na tayo. Ano po? Pero sobra hong bait ng ating Panginoon. Kaya pag pinag-usapan natin yung kabaitan, wala hong papantay sa kabaitan ng Diyos. At ito po yung mga talata sa Biblia na nagsasabi tungkol sa kabaitan ng Diyos. Una, yung God's kindness to us. Ano po? Yung kanyang kabaitan sa atin. Inilalarawan po ng Bible. Sabi rito, binabanggit po sa Nehemiah chapter 9 verse 17 that there is a God of great kindness. Ano po? Basahin lamang po natin. Sabi rito, they refused to obey. They forgot all you did. They forgot the miracles you had performed. In their pride, they choose a leader to take them back to slavery in Egypt. But you are a God who forgives. You are gracious and loving, slow to be angry. Your mercy is great. You did not forsake them. Ano yung sinasabi po dito sa aklat po ng Nehemiah? Ang mga Israelita ay talagang napakatigas ho ng ulo. Ano po, kahit po sila ay naroon, nung nandoon sila sa ilang, nakakita sila ng marami pong mga miracles, ano po na ginawa ang Diyos sa kanila, nakatawid sila sa dagat na pula, sa tuyong, di ba yung dagat ay hinati ng Panginoon? That's a great miracle. Pero sa kabila ng lahat, nung sila ay nandoon na sa ilang, sabi nga, sobrang, ang alin?
Lobat yung battery. Ng, hindi pa eh. Mamaya na lang yan. Basta hindi na mamatay. Nakikita ko naman dito. Baka iba yung lobat, baka itong aking clicker. Kaya hindi ko na ginagamit, ayaw gumana eh. Tanggalin na natin. Okay? So, sabi rito, saan ako? O yung mga Israelita ay talagang matitigas po ang ulo nila. Ano po, nakakita sila ng mga miracles na talagang ginawa ng Diyos kahit sila ay naroon na sa ilang. Pero sa kabila ng lahat, kung sila po ay dumanas na po ng mga problema, pagsubok, doon sa ilang, lalo na nung si Moises ay umakyat po doon sa bundok ng Sinai, iniwanan sila ni Moises for 40 days and 40 nights, naghanap po sila ng ibang leader. At ang sabi nila, pinabayaan na ho tayo ng ating leader, mas mabuti pa, bumalik na lang ho tayo sa Ehipto. Yan. Doon ay nakakakain pa tayo. Ganun lagi ang reklamo po ng mga Israelita. Sa kabila ng lahat na ginawa ng Diyos sa kanila, ay sobra silang mareklamo. Pero ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang kabaitan doon sa mga Israelitang ito. Kaya nga sabi nga rito, but you are a God who forgives. Okay? Dahil mabait ang Diyos, nagpapatawad pa rin siya sa mga kasalanan ng kanyang bayan. You are gracious and loving. Ganun po isinasalarawan ang kabaitan ng Diyos. You are slow to be angry. Dapat lilipulin na sila, pero talagang hindi pinagalitan ng Diyos ang bansang Israel nito. Your mercy is great. You did not forsake them. Hindi sila pinabayaan pa rin ng Diyos sa kabila ng lahat. Ganyan isinalarawan ang kabaitan ng ating pong Panginoon. Okay? So, ito pa, mga talata sa Bible, na nagsasabi tungkol sa kabaitan ng Diyos. His marvelous kindness. Sabi ng, blessed be the Lord, Psalms 31 verse 21. Blessed be the Lord, for He has showed me His marvelous kindness in a strong city. Okay, tuloy lang po natin. His merciful kindness. Kasi pinapakita lamang po natin dito yung kabaitan ng Diyos na binabanggit ito sa Biblia sa iba't ibang paraan kung paano natin nasasabi na talagang siya po ay mabait. Psalms 117 verse 2, sabi doon, for His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Praise ye the Lord. Okay? So, mayroon pa din po binabanggit sa Biblia na His loving kindness. Okay? Psalms 103 verse 4, sabi doon, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Okay? So, lahat ng iyon ay mga pagpapakita ng kabaitan ng Diyos. Isa pa, sa Isaiah chapter 54 verse 8, sabi doon, in a little wrath, I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on you, says the Lord your Redeemer. Diba? Yung galit ko, sabi ng Panginoon, yung konting galit ko, hinubli ko muna. Kung hindi mo nang ipinataho sa inyo yung galit ko. Sabi ng Panginoon, kahit sa kabila ng lahat na sa inyong kasamaan, para ipakita ko lang ang aking walang hanggang kabaitan sa inyo, sabi po ng Panginoon. Mga kapatid, talagang nakita natin na ang Diyos ay napakabait sa kabila ng lahat. So kung siya ay naging mabait doon sa mga Israelita, sa kabila ng mga Israelita ito ay talagang matitigas ang ulo, tayo rin po ay naniniwala na higit na mas mabuti din po ang Diyos para sa bawat isa sa atin ngayon. Ayan ba yan? Mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi kung hindi siya mabait, katulad sinabi natin kanina, wala na sana tayo. Sino sa inyo dito hindi nagkakamali? Sino hindi nagkakasala? Kung ang Diyos natin ay hindi mabait, tuwing magkakamali at pagkakasala ay parurusahan tayo. Di ba? So ano mangyari sa atin? Bugbog sarado tayo lagi. Di ba? Di ba tayo mga magulang, kapag yung ating mga anak ay nagkakamalit, nagkakasala, pinapalo, pinaparusahan. Di ba? Minsan ganun dinidisiplina. Pero sa kabila ng lahat,
ano po, kapag tayo daw po ay mabait talaga, mabait, ano po, minsan ay hindi natin basta-basta ipinapataw yung ating pong parusa sa ating pong mga anak. Lalong-lalo na ang Diyos. Sa kabila ng lahat, sabi nga, there is no one righteous, no, not one. Wala hong matuwid sa atin sa harapan po ng Diyos. Wala kahit isa. So, ibig sabihin, lahat tayo ay pwedeng parusahan ng Diyos. But because of His kindness, ano po, because of His kindness, tayo ay hindi napaparusahan ng Panginoon. Okay? So, ngayon, yamang ang Diyos ay mabait, at mabait ho sa bawat isa po sa atin. Yamang ang Diyos ay mabait. Ano dapat natin gawin? Dapat tayo rin po ay maging mabait. Sabihin po natin sa ating katabi, dapat mabait ka sa akin. Gusto ko mabait pero hindi mo magawa. Okay. So, ito po ang sinasabi ng Bible, yung our kindness to others naman. Ano po? So, kung tayo po bilang mga Christian, yaman tayo po yung mga Kristiyano, dapat maging mabait din daw po tayo sa iba. Pero yung kabaitan nito mga kapatid take note, hindi ito dahil sa ating sariling katangian lamang. Itong kabaitan natin na gusto natin makita sa bawat isa, yung kabaitan natin dahil sa kabaitan din po ng Diyos sa atin. Nag-ugat sa kabaitan ng Diyos sa atin. Ano po? Yun ho ang gusto nating makita sa bawat isa po sa atin. Kaya nga tinanong ko kayo kanina, kung mayroon na ba nagsabi sa inyong mabait kayo? Okay, sa akin mayroon na rin po nagsabi. 3 lang ho sila. Yung una, yung isang bata na wala pang muwang. Sabi niya, ba't ang bait niyo? Wala ko siyang pagkaalam sa buhay. Mabait ako sa kanya. Nakita niya na mabait ako sa kanya. Kaya sabi niya, ba't ang bait ninyo? Yan. Pangalawa nagsabi noon ay yung aking nanay. Siyempre, nanay yun eh. Di ba? Ang bait mo. Yan. Well, mga kapatid, mayroon talagang mga tao na nagsasabi minsan, mabait tayo kapag mayroon tayong nagawa ho sa kanila, mayroon silang nakita ho sa atin na kabaitan, talagang minsan sasabihin talaga na mabait po tayo. Pero kapag wala ho silang nakita ngayon, wala ho tayong maririnig sa kanila. Pasensya na daw, pasensya na. Okay? So, our kindness to others as a demonstration of love. Yan. Kaya nagiging mabait po daw tayo sa iba bilang pagpapakita ng ating pong pag-ibig. Ano po? Kaya nga hindi tayo pwedeng maging mabait kapag hindi tayo nagmamahal. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient and kind. Okay? Ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Yan. Kaya pag sinabi pong mabait ka, ibig sabihin nagmamahal ka rin. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yan kasi yan ay parihap bunga ng banal na Espiritu. Fruit of the Spirit po yan. Okay? Ano pa? Tuloy pa natin. Sabi to, ang kapagiging mabait natin, it is a result, of not grieving the Spirit. Bakit? Kasi nga sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, kanina sa verse 30, binabanggit po doon na do not grieve the Holy Spirit. Pagdating sa 32, sabi daw, be kind to one another. Yan, maging mabait daw tayo sa isa't isa. Kaya ang kabaitan ito bilang resulta daw po ng hindi natin pagpighati sa banal na Espiritu. Bakit? Kasi nga, kapag napighati ang banal na Espiritu, hindi nga tayo makakapamuhay bilang Kristiyanong mabait. Ano po? Kapag wala sa atin ang fruit of the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit na ito, siya po ang siyang magpuproduce ng kabaitan ng bawat isa ho sa atin. Okay? Then, pangatlo, sabi nga, ang kabaitan ay in-advised po din po ito ni Apostle Pablo sa taga-Roma. Ayon po sinasabi sa Romans chapter 12 verse 10. Sabi ito, be kindly affectioned one to another with brotherly love in honor preferring one another. Sabi dito, maging mabait daw kayo sa isa't isa. Sabi po natin, maging mabait tayo sa isa't isa. Tayo, lahat tayo dapat maging mabait. Hindi pwedeng, dapat mabait ka lang. Ikaw lang, ako hindi. Hindi pwede. Tayong lahat dapat ay makakitaan ng kabaitan dahil ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Then, pangapat, sabi ito, ang kabaitan, it is an evidence of Christian growth. Okay? So, sa simula, yamang fruit, pag pinag-usapan po natin muli, katulad po ng halaman o tulad po ng tanim, hindi siya nagbubunga pag siya po ay maliit pa o bubot pa. Di ba?
Nagbubunga lang siya kapag siya po ay nag-matured na. So parang ganun din po sa buhay Kristiyano. Ang fruit of the Holy Spirit, ano po, katulad po ng kindness, ito po ay nagmamanifest doon sa mga Kristiyanong nagmamatured na. Okay? Kaya nga, it is an evidence of Christian growth. Kaya pag nakita na sa iyo ang tunay na bunga ng Banal na Espiritu, ito ho ay katibayan na ikaw ay lumalago na. Pero pag hindi pa nakita, parang hindi pa tayo malago. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, unto godliness, brotherly kindness, unto brotherly kindness, charity. Okay, sabi doon, idagdag daw po sa ating pong pagiging makadiyos ang brotherly kindness. Yung pagiging mabait sa kapatiran, ano po? At mula sa pagiging mabait sa kapatiran, idagdag din po yung pag-ibig. Ayon. So, bakit? Kasi nga iyon ay katibayan ng ating pong pagiging Kristiyano, na tayo po bilang Kristiyano ay dapat makakitaan ng paglago ng ating buhay spiritual. Okay? So, yun po ang binabanggit ng Biblia tungkol po sa kabaitan. Una, ang kabaitan ng Diyos. Pangalawa, yung kabaitan ho natin sa ating pong kapwa. Kaya dapat as Christians, dapat mabait po tayo. Okay? Amen ba yun? Yung iba ayaw mag-amen eh. Inuulit ko po. Dapat bilang Kristiyano, dapat maging mabait po tayo. Amen ba yun? Yan. Okay. So sa pangalawa, sa ating pong pag-aaral at pagtatalakay ngayon, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan na po, yung kindness in our speech. Okay? Kanina, kindness in the scripture. Ngayon naman ay kindness in our speech. Mga kapatid, sabi rito, our speech is a very important place for our kindness. Bakit? Inuulit ko po, sa Tagalog po yan, yung ating pong pananalita ay isang importanteng lugar para ho sa maipakita ang ating kabaitan. Madalas mga kapatid, nasasabi, nakikita sa atin ang pagiging mabait kapag tayo po ay nakabatay ito doon sa ating mga pagsasalita. Di ba? Kaya nga sabi ng Chinese, kapag walang salita, walang mali. Kapag kunting salita, kunting mali. Maraming salita, maraming mali. O, di ba? Kaya nga ho, kapag tayo po ay walang sinasabi, yon, ang description ho sa atin ay mabait ho tayo. Pagtahimik lang lagi tayo. O, di ba? Pero pag madaldal ho tayo, minsan doon lumalabas ang daming mali. Ang daming ho nakikita ho sa ating pong buhay. Kaya nga, hindi naman masama ang magsalita. Pero minsan, nakikita ho ang kabaitan kapag ang isang tao ay tahimik lamang. Kaya nga, pero ingat lang din kasi nga, minsan yung tahimik daw ay nasa loob daw ang kulo. Tahimik, mabait lang sa panlabas, pero sa panloob ay baka hindi naman siya mabait. Well, anyway, mga kapatid, ayon sa sinasabi ng Biblia, sabi nga, the very important place of our kindness is doon sa ating pong pagsasalita. Ano po? Okay? Kaya sabi ito, speech is a test of genuine Christianity. Yan. Doon daw po masusukat ang ating pong pagiging totoong Kristiyano sa pamamagitan ng ating pong mga pananalita. Ayan. Bakit? Kasi kapag ikaw po ay harsh pa magsalita, halimbawa, o kaya naman ay mapagmura pa, ay siyempre hindi talaga Kristiyano yon. Dapat pag Kristiyano ka, na tunay na, genuine na ang iyong pagiging Kristiyano, dapat ay maayos na ho ang iyong pananalita. Kaya nga ho, dapat tayo mag-ingat. Kaya sabi nga dito sa James chapter 3 verse 2, ano po? All of us often make mistakes. Lahat tayo daw po ay nagkakamali. Mayroon ba hindi nagkakamali dito? Di ba? Lahat tayo daw ay nagkakamali. But if a person never makes a mistake in what he says, he is perfect and is also able to control his whole being. Yan. Kapag ang tao daw po ay hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, sa kanyang mga sinasabi, okay, siya po ay perpektong tao. Perpektong tao siya. Ano po? At kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Pero dahil sinasabi nga lahat tayo ay pwedeng magkamali,
ibig sabihin, nobody is perfect. Di ba? Wala hong perfecto sa atin. Lahat tayo ay pwedeng magkamali. Okay? Kaya nga ho, bilang mga Kristyano, yung yamang sa pananalita ho natin, nakikita minsan yung kabaitan natin, ano po, ang kinakailangan, kontrolin natin ang ating pong mga pananalita. At ang sabi ng Biblia, yung dila ho natin, ito yung napaka-delikado na bahagi ng ating pong katawan, sapagkat dito ay pwede ho tayong mapahamak. Ano po, dito rin po ay pwede rin tayong makapagbigay ng encouragement. Kaya nga ho, kung sinasabi po ni Santiago, ni James, ano po, ang patungkol po sa contradiction of kind and cutting words. Sa pamamagitan ng ating mga salita, pwede tayong maging mabait, pero sa pamamagitan din ng ating mga salita, pwede tayong makakitaan na pagiging masungit. Di ba? Masakit na salita. Kaya pwede sa bibig po natin, pwede lumabas po yung magandang pananalita, pwede rin lumabas yung pangit na pananalita. Okay? Kaya nga ho, sabi rito sa James chapter 3 verse 8, but no one has ever been able to tame the tongue. Wala daw pong tao na kayang pigilin, supilin ang kanyang dila. Di ba? Kayo ba, bilang Kristiyano, tanong ko lang, kaya nyo bang supilin ang inyong dila? Di ba? Kaya nga, sabi nga, kung wala ka man lang masasabing maganda, manahimik ka na lang. O, di ba? Tama naman talaga yun eh. Kung wala man lang magandang sasabihin, manahimik na lang. Bakit? Kasi nga, minsan dahil sa bugso ng damdamin, minsan dahil sa init ng ulo, minsan ay naibubulalas po natin sa pamamagitan ng ating po mga salita. Kaya dyan ho tayo minsan nagkakamali, o dyan tayo nagkakasala, at dyan minsan tayo nakakakitaan na hindi ho mabait na tao kapag tayo po ay nagsasalita na hindi natin nakokontrol. Okay? Kaya nga, sabi to, it is evil and uncontrollable, full of deadly poison. Yan. Ang ating dila, ito daw po ay hindi mapigilan. Masama at hindi ho minsan mapigilan. Punong-puno ng lason. Nakamamatay na lason. Yan. Ano po? Kaya nga sa verse 9, we use it. Yan. Ginagamit daw po natin ang ating dila to give thanks to our Lord. Kaya nga pagdating sa church ay nagpupuri tayo, so maawit tayo sa Panginoon. Ano po? Ginagamit natin yung ating mga dila sa pagpupuri, but, sabi to, we use it to give thanks to our Lord and Father, and also to what? To curse other people. Ginagamit din natin minsan ito para sumpay ng ibang tao who are created in the likeness of God. Di ba? So, di ba, sino sa inyo ang nakapag-isip na ng masama sa iyong kapwa? Nakapag-isip ng masama, di ba? Naku, kung hindi nga lang ako Kristiyano, napatay ko na to. Di ba? Hindi, isa-isip pa lang yun. Isa-isip pa lang yun. Ano po? Minsan ganun lang. Minsan kasi yung isip natin, talagang masama na rin yun. Naging problema pa kapag inilabas na. Di ba? Minsan, sa isip lang, tapos pag wala akong kasama, bubulong-bulong lang. Yung problema kapag mayroong kasama at ibinulalas mo sa kanya. Di ba? Ikaw lang ang may galit, pati yung kasama mo, nagkaroon na rin ng galit. Di ba? Kaya mga kapatid, talagang napaka delikado ng ating pong dila. Kasi nga ito ay pwede hong makasama, pwede rin pong makabuti. Ano po? Kaya dapat ito natin ingatan. Ginagamit natin ito sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, pero minsan nagagamit natin ito sa paninira sa ating pong kapwa. Okay? So, kinakailangan ingatan po natin. Okay, tingnan po natin. Sabi nito, harshness of speech is severely harmful to the cause of Christ. Okay? Kapag tayo daw po ay nagsasalita ng pabigla-bigla, ano ba? Tawag doon, harsh. Ano sa Tagalog yung harsh? Marahas na pananalita, ano po? Ito ho ay mapanganib, sobrang mapanganib sa Panginoon. Ano po? Bakit? Kasi nga, kapag tayo po ay napulaan, nagsalita ng hindi tama at hindi maganda, tayo po ay talagang nagsalita in a harsh way, ano po? Ang unang naapektuhan
walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, taglay po natin si Kristo. Siya po ang ating pong Panginoon, pero naapektuhan siya sa pamagitan ng ating mga sinasabi. Nang ibig sabihin na kapag tayo po ay nagsasalita ng hindi maganda, yamang nirepresent natin ang ating Panginoon para bagang gustong sabihin din natin na si Kristo Jesus na ating nirepresent ay ganun din. Hindi rin po, harsh din po siya. No, mga kapatid, hindi po ganun dapat. Ano po? Kaya nga, kinakailangan maging mabait po tayo. So, sabi nga, harmful po in the cause of Christ. Maliban sa kay Kristo, naapektuhan din po ang iglesia. Kapag tayo po ay magsasalita ng marahas, okay? Naapektuhan ang iglesia. Pangatlo, naapektuhan ang sarili mo bilang Kristiyano. Di ba? Yung sarili mo mismo naapektado. Kaya minsan sasabihin, iyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang Christian? Bakit ganyan ho kung magsalita? May narinig na ba kayong ganyan? May nagsabi na ba sa inyo ng ganyan? Wala naman. Kasi ibig sabihin, hindi ho kayo nagsasalita na gayon. Okay? So, sabi ito, harsh words that cannot be recalled. Tandaan natin, minsan, pag nagbitaw ho tayo ng marahas na salita, minsan hindi na natin ito mababawi. Di ba? Parang bato na ibinato mo sa dagat, mahirap na i-recover yon. Di ba? Once na binitawan, minsan ay mahirap na itong ma-retrieve. Ano po? Mahirap nang ma-retrieve. Kaya ingat po tayo sa ating pong mga sinasabi o mga salita sapagkat yung ating pong mga salita minsan, pag nabitawan po ito ay hindi na po ito natin mababawi. Maaring, sabi nga, halimbawa nagsalita ka sa iyong kapwa, nasaktan ho siya. Dahil sa iyong harsh word, nasira po yung friendship. So kahit pa mabalik pa yung friendship ninyo, mayroon pa ring lamat kung tawagin. Parang salamin na kapag nabasag, ay mahirap, hindi na po pwedeng ibalik. Kahit dugtong-dugtungin po ayon, may lamat pa rin talaga siya. Kaya nga, ingat talaga sa mga sinasabi po natin. Okay? Then harsh words that wound those we love. Di ba? Kadalasan, kapag tayo po ay masungit, nagsasalita ng hindi maganda, maging sa ating mga mahal sa buhay, yan. Ano nangyayari? Nasusugatan ang damdamin ng ating pong mga kapwa, ng ating pong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, katulad ng ating pinag-aaralan, tinalakay nung nakaraan, sabi nga, minsan naman ay mabait ho tayo pag sa ibang tao. Ano po, pero pag sa mga mahal sa buhay, kita nyo ba yon? Pag sa mga mahal sa buhay, hindi tayo gaanong mabait. Hindi tayo kasing bait noong pakikitungo natin sa iba. Bakit? Kasi halimbawa, sa loob ng bahay po natin, pag nagkamali ho yung ating mga anak, galit ho tayo. O di ba? Bakit kasi ginawa mo yan? Di ba? Pinagagalitan ho natin. Ano po? Na nagdadadagdak tayo. Pero pag sa ibang tao, napakabait ho natin. Ano po? Okay lang yan. Kahit nakabasag na ng pinggan, okay lang yan. Binabasag talaga yan. Diba? Mabait ho tayo sa iba, pero pagdating sa ating mga mahal sa buhay, hindi ho tayo minsan talagang mabait. Kaya nga ho, minsan sinasabi nga ng mga anak, nanay, dapat ikaw ay pastor. Bakit? Kasi nga, pag ikaw ay pastor, dapat tahimik ka sa bahay. Sa pulpito ka lang magsasalita. Sa bahay dapat tahimik ka. Hindi, kadamihan kasi ng mga nanay daw sa bahay, madaldal. Umasalita. Kaya naman, ay minsan dyan nakikita talaga ang kabaitan kung totoong mabait nga ba o hindi. Depende sa mga sinasabi. Okay? Then sabi to, harsh words that wound those we love. Then harsh words that divide churches. Mga kapatid, marami na ho ang mga simbahan ang nahati, nagkahiwa-hiwalay dahil po sa masasakit na mga salita. Nakita nyo ba yon? Minsan, pag may problema, ay okay lang, kaya pang lutasin. Pero pagka nag-away na yung mga leaders, doon nagkakaroon ng division. Diba? Nagsasalitaan na ng mga masasakit na salita. Diba? Doon na minsan nagkahiwa-hiwalay. Kaya talagang harmful, yung mga salita na hindi po maganda. Pero kaya nga ang suggestion, dapat as Christians, dapat magsalita tayo ng mga salita na may kabaitan, yung kabaitan na ito na nanggagaling sa banal na Espiritu.
Yan. Kaya nga yung ating tongue, controlled dapat yan. Makukontrol lang yon kapag ang banal na espiritu ang siyang magkokontrol po sa ating pong buhay. Okay? So ano po ang may dudulot ng banal na espiritu sa atin pagdating ho sa mabait na pananalita? Okay? Sabi dito, kind words come from the Holy Spirit. Una, sabi dito, kapag mayroon tayong Holy Spirit, magkakaroon tayo ng words of comfort. Yan, kapag tayo po ay may fruit of the Holy Spirit, kapag tayo po ay nagsalita, ang mga salitang ating bibitawan, mga salita na nagbibigay ng kaaliwan o comfort sa ating pong kapwa. Kaya nga, pag tayo po ay nagsalita, nakukomfort po sa atin ang ating pong mga kapatid. Diba? Kaya masasabi talaga nila, ang bait nyo talaga. Diba? Pag na-comfort sila, ang bait nyo talaga. Nagawa nyo na ba yon? Nangyari na ba sa atin yon? Na may nagsabi na ba sa atin na talagang nakakatuwa ka naman sa inyong mga sinasabi? Di ba? Kaya kinakailangan maging mabait po tayo. And the Holy Spirit, ang Banal na Espiritu lamang siya makagawa nun sa ating pong buhay. Another one is words of encouragement. Yan, kapag tayo po ay merong Holy Spirit sa ating buhay, sabi nga, yung kabaitan na ito, na pananalita, ito po ay magdudulot ng encouragement sa iba. Di ba? Kaya kapag nagsalita ka, na-i-encourage dapat ang iba. Hindi yung pag nagsalita ka, na-discourage yung iba. Di ba? Baliktad. Dapat hindi ganon. Hindi dapat na-discourage. Kapag tayo po ay nagsasalita, dapat na-i-encourage po ang iba. And another one, words that build our faith. Okay? Kapag tayo po nagsasalita, na mga salita na talagang galing sa Banal na Espiritu, salitang kabaitan, itong mga salitang ito ay mag-build ng ating pong pananampalataya. Ibig sabihin, tayo po ay lalago o unlad, titibay sa ating pananampalataya. It's all because of what we say. Dahil sa ating pong mga sinasabi. Kaya mga kapatid, napaka-importante sa ating pong buhay na tayo po ay may bunga o may banal na espiritu at ang banal na espiritu na ito ay magbunga sa ating buhay at ang bungang iyon ay dapat mag-manifest sa ating pong buhay. At isa ho dun sa bunga na iyon ay walang iba kundi yung kabaitan. Sabihin po natin kabaitan. Anong papaitan? Kabaitan. Kala ko kasi papaitan yung sinasabi niyo. Kabaitan, tayo po ay mabait. Ayun, dapat mabait po tayo. Yan. Kaya yung iba nga hindi na umiimik kasi nga gusto nila maging mabait sila. Ayun, mga kapatid, tingnan po natin. Ang isa pa sa pagpapakita ng kabaitan ay yung kindness with our substance. Yan. Pag sinabi pong substance, ito po yung mga bagay-bagay na mayroon tayo o tinatangkilik po natin. Minsan doon tayo sinusukat, tinitingnan kung talagang mabait po tayo. Halimbawa, may pumunta sa inyo, pahiram nga ho ng martilyo. Papahiramin mo ba? Kasi naman, martilyo lang, hindi makabili. Di ba? Pero kung ikaw ay mabait, hindi po, sige, kunin po. Di ba? Martilyo lang, hindi makapagbili. Well, mga kapatid, dyan daw po natin masusukat yung kabaitan. Kapag ang pinagkialaman na yung mga bagay na mayroon ho tayo, lalong-lalo na kapag pera ho ang pinag-usapan. Minsan doon ho, hindi tayo nagiging mabait eh. Manghiram ka lang ng anuman. Huwag lang pera. Di ba? Minsan ganun ho tayo. Mabait ho tayo sa maraming bagay, pero pagdating ho sa pera, hindi ho tayo mabait. Minsan. Sa iyo na yung mga bagay-bagay dyan sa bahay, yung pera akin. Ganun. Okay, narito po ang kabaitan na ipinakita ho ng mga mananampalataya sa Biblia, when it comes to their substance or the resources, Okay, ito po yung example. Sabi sa Acts chapter 2 verse 44, sabi ito, all the believers, basahin po natin, all the believers continued together in close fellowship and shared their belongings with one another. Di ba napakasarap? Tingnan na po. They shared their belongings with one another. Nagpapahiram po sila, nagbabahagi po sila, nag-share po sila ng kanilang mga ari-arian. Mantakin mo, belongings eh.
Yan, may cellphone ka, papahiram mo sa iba. Sa ating panahon to, sa kanila wala pang cellphone noon eh. Kaya mayroon sila? Pahiram ka ng itak mo, pahiram ka ng martilyo, pahiram ka ng kung ano-ano, di ba? So, nag-share po sila. Kung ano yung kailangan ng kanilang kapwa, ay kanila itong ibinabahagi. So, yun po. At ito po ang sabi ng Biblia sa verse 45, they would sell their property, basahin po natin, they would sell their property and possessions and distribute the money among all according to what each one needed. So anong ginawa? Para ipakita lang talaga yung kabaitan nila doon sa kanilang mga tinatangkilik. Ang iba sa kanila, nagbenta ng kanilang mga ari-arian at ipinamigay sa mga pangangailangan ng iba. Okay? Sa mga kapatiran na nangangailangan. So, ganun nila ipinapakita ang kanilang kabaitan. Kayo ba ay handa din po magbenta ng inyo pong ari-arian para lamang tugunan ang pangangailangan ng iyong kapwa? sabi binta? Ibibinta ko? Baka siya ang ibinta ko. Minsan, ayaw natin Minsan, ang inisip natin lagi, yung aking ari-arian, akin lang yon, sa pamilya ko lang yon. Pero para sa iba, hindi dapat. Minsan ganun tayo. Pero ito, mga example po ng mga unang mananampalataya, sabi ito, they sell their possessions, they sell their properties, talagang bininta nila, tapos ipinamahagi nila dun sa iba. Bakit? Kasi diyan nila na ipapakita ang kanilang kabaitan kapag sila po ay nakapag-share sa iba. Okay, nakita nyo ba yon? Ang kabaitan ng ating pong kapatid sa pananampalataya. Okay. So mga kapatid, pagdating sa kabaitan ay minsan ito'y nakikita sa pag-disburse po natin ng ating pong mga tinatangkilik sa buhay. Lalong-lalo na yung pera pag pinag-usapan. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung pera na iyan, okay, take note yung pera na iyan ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Kung gaano tayo, paano natin ito i-manage talaga sa ating pong buhay. Kung gaano natin kamahal talaga yung salapi o pera na iyan kaysa sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, no one can serve two masters. Bakit? Kasi nga, maring he will hate the other and he will love the other. No man can serve both God and money. Kaya nga kinumpara po ito ng Diyos kasi minsan bilang tao, maging kahit minsan Kristiyano na, mas mahal natin yung kayamanan na mayroon tayo kaysa sa Diyos. Pag pinag-usapan ng Diyos, kaya mong i-share sa iba. Pero pag pinag-usapan ng pera, hindi mo kayang i-share sa iba. Di ba? Ganun minsan tayo Kung kaya mo na magbahagi ng iyong kayamanan sa iba, okay, iyon ang ipagpapakita ng iyong kabaitan. Okay, tingnan po natin ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Ito, Paul's collections for the saints. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1, sabi doon, now, concerning what you wrote about the money to be raised to help God's people in Judea, you must do what I told the churches in Galatia to do. So ano pang kwento nito? Ang kwento, ang Judea ay nagkaroon po ng tagutom sa panahong iyon. Sa panahon po na si Pablo ay nagmimisyon. Tapos yung mga iglesia, o yung mga, sabi ng Biblia, dumarami. Kasi nga sabi doon sa Acts chapter 2, araw-araw dinaragdag ng Diyos ang mga naliligtas. Dumarami ang mga Kristiyano sa lugar po ng Judea, sa Jerusalem. At yung, dahil nagkaroon ng tagutom, talagang nagkakaroon ng crisis po sa kanila, at kakulangan sa pagkain doon sa Judea. So ngayon, si Apostol Pablo bilang missionary, ay nagkaroon ng burden para po sa mga mananampalataya sa Judea. Kaya habang siya po ay nagmimisyon, may mga simbahan po na naitatag na sa pamamagitan po niya, at ang mga simbahan iyon ay pwedeng makatulong sa pangailangan sa iglesia ng Judea o sa Jerusalem. So ngayon, ito si Apostol Pablo ay
nangungulikta ng pera para itulong ho doon sa mga mananampalataya, sa mga kapatiran doon sa Judea. Kaya nga, yun ang binabanggit ko dito. At isa ho sa mga kanyang sinulatan, yan niya ang taga-Korinto. Pero isa sa nagpakita talaga ng kabaitan when it comes to their resources ay ang mga taga-Macedonia. Di ba nakita po natin, sabi doon, na sa kabila ng lahat na sila po ay naghihikahos, nahihirapan sa buhay, pero masaya pa rin silang nagbibigay at tumutulong sa mga kapatiran sa Judea. Yun o ang mga taga-Macedonia. Mababasa po natin sa Biblia po yan. Ano po? Saan yun? Chapter 8 ng Roma ba yun? Okay. Ito, sinasabi po ni Apostol Pablo, ano po, tuloy lang muna tayo. Sa verse 2 ng 1 Corinthians chapter 16, every Sunday, okay, sabihin natin every Sunday. Ulitin po natin, every Sunday. Yan. Each of you must put aside some money in proportion to what you have earned and save it up so that there will be no need to collect money when I come. So sinasabi po ng Apostol Pablo, tuwing linggo pagpunta ninyo sa church, magkaroon na kayo ng mag-set aside na kayo, ano po, ayon sa inyong kakayanan, para pagdating ko diyan, pagpunta ko diyan sa Corinto, sabi nga nun, ay hindi na kailangan mangulikta. Yung naipon ninyo, yun ang ating dadalhin para ho sa Judea. Kumbaga, ano po, yun ay pagpapakita. Siyempre kung ikaw ay Kristiyano, ano po, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ay papatunayan na ikaw nga ay totoong mabait kapag handa kang tumulong sa pangailangan ng ibang Kristiyano. Yan, ng ibang mananampalataya. Kaya nga, yamang nasa mission po si Apostol Pablo, so sinasabi po ni Pablo na talagang tumulong din po tayo sa ibang mga nangangailangan. Yun ay pagpapakita ng kabaitan through our substance. Okay? So, ginawa ba yun ng mga taga-Korinto? Yes. Ginawa rin po ito ng mga iba pang mga iglesia tulad po ng Macedonia, tulad po ng mga taga-Pilipos, taga-Tesalonica. Silang lahat ay tumulong sa mga pangangailangan ng kapatiran sa iglesia ng Jerusalem, sa lugar po ng Judea. Kaya mga kapatid, tayo rin po as Christians, ay alam po natin na marami ho tayong mga kababayan, mga iglesia, mga kapatiran na talagang nangangailangan din. Pero dapat ay maging mabait ho tayo sa kanila sa magitan ng pagtulong din po natin sa kanila kung tayo naman ay nakaka-LL. Nakaluwag-luwag. Nakakaluwag-luwag. Pwede ho tayong tumulong. Kaya nga nakakatuwa nga po dahil actually mga kapatid, tayo din po ay papasok po sa ating pong mission, sa ating pong pagmimission o church planting. Okay? Magkakaroon po tayo ng church planting. Ito ay gusto ko lang buksan din po sa inyo. Sa church planting na ito, kailangan po natin ng suporta sa ating pong pag-church planting na ito. Kaya nga ho, tayo po ay kailangan na unang-una bilang church, dapat sumusuporta tayo doon sa ating pong church planting na ito. Pero mayroon po akong mayroon pa mga kinakausap ng mga tao galing ho sa labas, at sila po ay hindi po natin kabilang, hindi po natin kasama sa church na ito, sa GGL San Pedro, pero sila po yung mga tumugon ho sa suporta. Kaya mayroon pong nagbigay po sa atin ng $100 from Australia, mayroon din pong nagbigay ng 1,000 pesos from Japan, kung saan nanggagaling Mayroon po nagbigay sa atin ng 1,000 pesos from Vietnam. Mayroon po magbibigay pa lang yung iba. Magbibigay pa lang yung iba. Well, mga kapatid, mayroon po mga tumutugon at gusto po nilang sumuporta at tumulong. Ipagpapakita nila ng kanilang kabaitan bilang Kristiyano para tumulong sa ministeryo po natin. Kaya mga kapatid, minsan dyan sinusukat ang ating pong kabaitan. Sa pamamagitan ng ating pong mga tinatangkilik. Okay? Tingnan po natin ang Bible, kindness and giving called for in the Bible. Yung sinasabi po ng Biblia. Paano po ba natin ipapakita ang kabaitan? Okay? Una, sabi daw, give to him that asks. Matthew chapter 5 verse 42, when someone asks you for something, give it to him. When someone wants to borrow something,
lend it to him. Diba? Ano sinasabi? Kapag mayroong manghingi sa iyo, ano sabi dito? Bigyan mo. Siyempre, alam na ibibigay mo kung wala ka. Anong may bibigay mo kung wala ka? Siyempre, ayon sa kakayanan mo, kung kaya mo magbigay. Okay? Pag mayroong manghiram, ano sabi? Pahiramin mo. According to kakayanan mo. Huwag namang magpahiram na pangungutang ka pa sa iba para ipahiram lang. Mali na ho yun. Ano po? Hindi po yun tama. Ano po? Kaya as Christian, kasi hindi mo tayo mga bandido. Take note ha, Christian tayo. Hindi tayo bandido. Alam niyo yung bandido? gagawa ng ginagawa ng bandido. Halimbawa si Brando Bandido, hold up. Tapos yung kanyang na-hold up, yun ay tutulong niya sa mga mahirap. Yan, mga ganon, di ba? Ang tawag doon bandido. Kaya naman, manghihiram ka sa iba, tapos itutulong sa iba. Parang bandido ka na rin na tawag doon. Ano po? Ang tama ay tutulong ka sa kapwa mo, tutulong ka sa iba, ayon sa kakayanan mo. Tama? Ayon sa kakayanan mo. Yun ang tama. Sabi to, kapag manghiram sa iyo, bagamat dito, okay, gusto ko pong sabihin sa lahat, dito pinagbabawal ko po ang mangutang. Bilang pastor, gusto ko po, bilang Kristiyano, kabilang po sa Jesus, the giver of life, San Pedro, bawal mangutang. Sabihin po natin, bawal mangutang. Lakas, ha? Yan. Bawal mangutang. Okay? So, idinidiscourage po natin yung pangungutang. Bagamat mayroon pong binabanggit ang Biblia. Ngayon, kung halimbawa mayroong lumapit sa inyo at manghiram, huwag niyong pahihiramin. Bagkus ay bigyan nyo na lamang ayon sa inyong kakayanan. Halimbawa, nang hiram ng 10,000, ay bigyan mo ng 10 piso. Ganun lang yun. Kasi kung nanghihiram 10 piso, pwede na yun. Huwag mo na singilin kasi pagka nangutang sa'yo, magkakaroon ng utang na loob niya. Pag hindi nakabayad, ano mangyari? Darating ang panahon, mahihiya na yon. Pag nahiya, hindi na atin. Mawawala pa. Nakatulong ka sa kanya para lumayo sa simbahan. Di ba? Hindi po dapat ganoon. Ang tama ay bigyan mo na lang. Kapag siya po ay nabigyan mo, ay siya magkakaroon ng utang na loob sa iyo. At hindi ka niya iiwanan. Lagi na siya manghihingi sa iyo. Kaya nga sabi ko sa iyo, 10 lang. Sunod, 10 ulit. Hindi. Mga kapatid, ayon sa iyong kakayanan. Okay? Kaya sabi to, when someone wants to borrow something, lend it to him. Ibig sabihin, huwag tayo maging madamot. Ano po? Dapat ipahiram kung ano man ang gusto niyang hiramin. Huwag lang pera. Sabi ganun, wag lang pera. Hindi, kung kaya mo naman, bakit hindi? Di ba? Kung kaya mo naman, at alam mo na, galante ka naman, at hindi mo naman kailangan yung pera mo. Ano po? Kaya, ang gustong natin makita dito, yung ating pong puso sa pagtulong sa ating kapwa bilang pagpapakita ng kabaitan dahil tayo po ay mayroong Panginoon. Ano po? Kaya pag may lumapit sa iyo, halika dito, lumapit ka sa akin. Ituro nyo lagi kay pastor. Ano po? Pag manghiram sa inyo, ituro nyo lagi sa akin. Punta kayo, pastor, doon kayo manghiram. Walang problema. Sige, halika kayo. Pagpe-pray ko kayo. Pagpe-pray lang. Ano po? Kasi wala naman tayo papahiram. Okay? Well, yun ang sinasabi ng Bible. Ano po? Give to him that asks. Okay? Kung may nanghingi sa iyo, bigyan mo. Kung may nanghiram, pahiramin mo kung kaya mo. Ano po? Pero huwag lang umabuso at wag lang pong konsintihin ang tao. Yan. Kaya ko sinabi na bawal mangutang kasi nga minsan nakukonsintit kasi natin minsan ang ating pong kapwa. Okay? Yung ating pong kapatid. Na minsan hindi na basta nanghihiram dahil kailangan kundi nang aabuso na kung minsan. Kaya nga mayroong mga hackers na nangyari, di ba? Mga hackers Kaya tuloy, dahil sa pagnanasa natin minsan na makakuha ng mas marami, ayun, minsan nahahack na tuloy yung ating po mga account. Kaya tuloy, sa halip na tayo ang mapagpala, minsan ay nawawalan pa lalo. Ano po? Well, mga kapatid, ito, next, sabi to, a cup of cold water. Ito yung sinasabi ng Bible, ano po, kung tayo po ay mabait talaga. Sa Mark chapter 9 verse 41,
I assure you that anyone who gives you a drink of water because you belong to me will certainly receive a reward. So kung mayroon pong nanghihingi o mayroon pong nanghingi, sabi to, kahit ikaw daw po ay magbigay ng isang basong tubig na malamig, yun ho ay gagantimpalaan na ng Panginoon. Kaya ito'y pagpapakita kasi ng ating pong kabaitan. Di ba? Tubig pa lang yun. Paano kung may kape pa? Oo. Kaya lalong mas mabait. Paano kung may tinapay pang kasama? Napakabait talaga. Di ba? Diyan natin minsan na ipapakita ang ating pong kabaitan. Pero ang sinasabi ng Bible, kahit tubig lang, ay pagpapakita na ho yan ng ating pong kabaitan. Okay? So, sabi pa rito, give to him that in need. Okay? Sa kanya na nangangailangan, bigyan mo siya. Sa Ephesians chapter 4 verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. So, yung mga nagnanakaw, sabi daw, huwag na raw po sila magnakaw. Bagkus ay magtrabaho siya. Gumawa siya ng marangal na trabaho, magbanat siya ng kanyang buto, upang mayroon siyang magamit para sa pag-share o pagbabahagi sa iba na nangangailangan. Di ba? So sabihin po natin sa ating katabi, magbanat ka ng buto. Yan, magtrabaho ka. Yan, magtrabaho ka para mayroon kang magamit sa pagtulong bilang pagpapakita ng iyong kabaitan. Minsan kasi pag wala ho tayo na itulong, parang tingin sa atin hindi tayo mabait, O pag wala ho tayo na itulong, wala tayo na ibigay, parang hindi tayo mabait Di ba? Minsan, pastor pa naman, hindi mabait. Ganun na. Okay. Well, mga kapatid, kailangan po natin talagang maging mabait. Kahit doon sa ating pong mga tinatangkilik sa buhay, minsan doon tayo sinusukat sa ating pong kabaitan. Masasabing mabait ho tayo kapag tayo po ay nagbibigay, tumutulong sa ating pong kapwa. Ayan. Kaya masasabi ko talaga si Sister Millie, mabait ito Binibigyan kami lagi ng gulay. Kung ano mayroon siya. Yan. Baka hindi na kami mamatay nito. Pampahaba daw ng buhay. Pero mga kapatid, hindi totoo naman talaga yun. Kasi yun ang mayroon sila di ba? Kaya binibigay niya, sinishare niya yung kanyang gulay. Salamat Sister Millie sa yung kabaitan. Okay? So, sabi nga, kindness is another dimension of love. Di ba? Totoo po yun. Ang kabaitan, ito ay another dimension o ibang sukat ng pag-ibig. Kasi nga, kapag tayo po ay nagmamahal, okay, ay dapat mabait din po tayo. At kapag tayo mabait, dapat ay nagmamahal din po tayo. Okay? So, yun, pinapakita sa Biblia na tayo po ay dapat maging mabait. Una, pagdating sa kabaitan, walang papantay sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabait at siya'y nasa sa atin, ang Banal na Espiritu ay nanirahan sa atin para tayo ay bigyan ng bunga ng Banal na Espiritu na walang iba kundi ang kabaitan. So therefore, as Christians, dapat makita din sa atin ang ating kabaitan. Dapat maging mabait po tayo. So sa anong larangan, sa anong paraan para tayo makakita ang mabait? Sa magitan una ng ating mga pananalita. Pangalawa, sa magitan ng ating mga tinatangkilik sa buhay. Makakitaan na tayo po ay mabait. Okay, sa ating pagtatapos, sabi nga, kindness reveals our degree of surrender to the Lord. So nakasalalay, nakabatay po sa ating pong pagsuko sa Panginoon ang ating pong kabaitan. Kaya kapag maliit lang ang iyong pagsuko sa Panginoon ng iyong buhay, kaunting kabaitan lang din po ang iyong mararanasan. Di ba? Kaunting kabaitan. Mabait ka pero konti lang, di ba? Pero kapag mas malaki ang iyong pagsuko sa Panginoon, malaking kabaitan ang iyong mararanasan. Di ba? Ganun po yun Then sabi pa rito, selfishness reveals our degree of carnality. So kapag tayo naman daw po ay makasarili, sarili lang natin lagi ang ating iniisip, ito naman ay pagpapakita ng ating pong pagiging karnal. Alam nyo ang ibig sabihin ng karnal? Pag sinabing karnal, Kristiyano ka, pero namumuhay ka ng mayroong ng makamundo. Namumuhay ka ng makamundo. Sa ibang salita, ang carnality, ang ibig sabihin po noon ay pagiging babes Christian.
baby Christian. Ano po? Sanggol sa pananampalataya na wala pang muwang kung ano po yung tama at mali. Okay? So nakadepende ho sa ating pong pagsuko sa Panginoon, nakadepende rin po sa ating pong pagiging carnal Christian, yung ating pong pagiging selfish. Kapag tayo po ay selfish, ayun, sabihin carnal ho tayo. Ang tanong ho natin ay ganito, do others see the kindness of Christ in us? Nakikita ba ng iba sa atin yung pagiging mabait, yung kabaitan ni Kristo? Di ba? Kasi nga, ito yung ito yung bunga ng Banal na Espiritu. Nakikita ba ng iba sa buhay po natin yung kabaitan na mayroon po si Kristo? Sa tingin ninyo, nakikita ba sa atin? Tingnan nyo ang inyong katabi. Ito kaya'y mabait? Wag lang gagalitin daw, sabi niya. Wag lang gagalitin, mabait talaga yan. Pero pag ginalit yan, aywan ko lang. Okay? So, once again, ang ating pong pinag-aaralan, sabi nga, love, joy, peace, patience, then kindness. Ano po? Kindness, yung kabaitan. Ito yung goal, sabi nga, goal of the Holy Spirit for you and me. Ano po? So, yung lahat ng bunga ng Banal na Espiritu na yan ho ang goal ng Holy Spirit para sa bawat isa po sa atin. Na talagang makita talaga sa buhay po natin yung mga bunga ng Banal na Espiritu. Kasi nga ito ay pagpapakita ng ating Christian life. Masasabi mo talaga na totoo kang Kristiyano kapag ikaw ay nakakakitaan ng mga bunga ng Banal na Espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness. Lahat ng iyan ay magkakaugnay, hindi po pwedeng paghiwalayin. Kaya ito yung goal ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay. At ito rin po, sabi nga, developing the character of Christ in us all. Ito rin pong mga bunga na ito rin po yung ay kinakailangan ma-develop sa ating pong buhay dahil ito yung katangian ni Kristo. Katangian ni Kristo. Ano po, ang bunga ng Banal na Espiritu, ito yung katangian ni Kristo na kailangan na ma-develop sa ating pong buhay. Ito'y iba doon sa character na mayroon po tayo. Take note, may kaparallel kasi yan eh. No, halimbawa yung love, may love din naman tayo kahit wala si Kristo. Di ba? Pero ang love ni Kristo ang gusto natin. Yung joy, may joy din naman tayo kahit wala si Kristo. Di ba? Pero yung joy na karakter ni Kristo ang gusto mangyari sa atin. Yung peace, mayroon din naman tayong peace kahit wala si Kristo. Pero yung peace na nanggagaling kay Kristo ang gusto natin mangyari. Yung patience, may patience din naman tayo. Ano po? Kahit wala ho si Kristo, wag lang tayo gagalitin. Ano po? Pero ang peace na galing sa Panginoon ang gusto po natin mangyari. Then yung kindness, ano po? Mayroon din naman tayo, mabait din naman tayo eh. Pero kahit wala si Kristo, pero ang kabaitan na nanggagaling kay Kristo o karakter ni Kristo, yan ang gusto natin na makita talaga sa ating pong buhay. Sana, mga kapatid, ang ating pong pangarap sa bawat isa sa atin, makita ang bunga ng Banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. Kaya lahat tayo as Christians ay dapat mabait. Ano ba yan? Mabait. Sabihin po natin sa ating katabi, mula ngayon maging mabait ka na. Yan. Ibig sabihin po noon, huwag kang masungit ha. Huwag kang masungit. Yan, sa mag-asawa, dapat lagi kayong mabait sa isa't isa. Ayun. Diba? Totoo yun. Kasi nga, madalas ang kabaitan ay hindi nakikita sa loob po ng tahanan. Diba? Doon minsan kumbaga sa kung sa bunga talaga, parang doon minsan ay nalalaglag eh. Diba? Kung sa literal na bunga, doon madalas nalalaglag sa ating pong tahanan yung ating pong mga bunga. Diba? Doon madalas umiinit ang ulo natin sa bahay, pero pagdating sa labas, ang bait-bait natin. Pagdating sa ibang tao, ang bait-bait natin, pero pagdating sa bahay, ang sungit-sungit natin. Di ba? Kaya sana, hindi lamang sa labas, hindi lamang sa church, kundi maging sa ating pong mga tahanan ay makita yung bunga ng Banal na Espiritu, lalong-lalo na yung kabaitan. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Patuloy lamang po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos. Ano po? At tanda po nating mabuti na lahat po na iyan ng mga karakter ng ating Panginoon sa pagharap natin sa
sa hukuman ng ating Panginoong Hesus, ano po, ay kanyang sisiya sa ating buhay kung paano natin ito ipinakita yung kanya mga katangian habang tayo narito sa mundong ito. Pananagutan din po natin sa Diyos yung mga buhay natin yan. Kaya sa umaga ito, patuloy lamang po tayo sa ating pong buhay sa Panginoon. Patuloy natin purihin at sambahin po ang ating Diyos. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Oh, you have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's
Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan, luwalatin kayo sa oras na ito, aming Ama. Salamat po dahil sa inyo pong kabutihan at kabaitan po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Na sa kabila ng lahat, Panginoon, na kami po ay hindi po ganap sa aming pong buhay. Hindi po kami perpekto. Marami kaming mga pagkukulang. Marami kaming mga kasalanan. Mayroon kaming mga pagkakamali kung minsan. Lord, salamat po dahil sa inyong kabaitan ay nananatili pa rin po ang inyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Hindi mo kami pinaparusahan at hindi mo kami, Panginoon, tinatakwil. Pagkos ay patuloy pa rin po ang iyo pong pagmamahal sa amin dahil kayo po ay Diyos na mabuti, kayo ay Diyos na mabait sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong banal na Espiritu ang siyang naghahari sa aming mga puso at lagi pong nagpapaalala sa amin na kami bilang inyo pong mga anak ay makakitaan din po ng kabaitan na nagmumula ho sa inyo. Ito ho ay dapat kami ay magpakita ng kabaitan sa aming kapwa sa pamagitan, Panginoon, ng aming pong mga pananalita o maging sa aming pong mga ginagawa. Maging, Panginoon, sa mga bagay na tinatangkilik namin sa buhay, doon namin pwedeng maipakita ang aming kabaitan. Lord, ang lahat ng ito ay magagawa ho namin kapag ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa aming mga buhay. Makita, Panginoon, na kami po ay mga mababait dahil po sa bunga ng banal na Espiritu na siya pong dapat mag-manifest sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po lamang kami, Panginoon, sapagkat may mga pagkakataon na talagang hindi namin nagagawa ang kabaitang ito. Lalong-lalo na, Panginoon, kapag kami po ay nasasaktan, kapag kami po ay mayroong problema sa aming kapwa, ay hindi po namin napapakita minsan ang kabaitan. Pero ang nais mo, Panginoon, katulad ng ipinakita mo, Panginoon Jesus, na kung saan sa kabila ng lahat, na kahit po kayo ay nagrabyado, ay nagpakita pa rin kayo ng kabaitan sa pamamagitan po ng pagpapatawad po ninyo sa mga taong nagbigay ng problema sa buhay po ninyo. Kami, Panginoon, bilang mga anak mo, ay tulungan nyo rin po na kahit po may mga taong umaagrabyado sa aming mga buhay, dapat makakitaan pa rin kami ng kabaitan sapagkat kayo ang Diyos na pinagmumulan ng kabaitan na ito. Salamat sa inyong mga salita, siyang patuloy na nagre-remind po sa amin. Hayaan mo, Diyos, na ito po ay lagi pong mag-manifest sa aming pong mga buhay. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay, Panginoon, ng mga salitang ito at lagi po nawa namin maalala at makita ang tunay na pagiging Kristiyano. Salamat po muli sa umagang ito. Sa inyo po namin ibinibigay ang papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, pangami sa dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin pa, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.